Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei Chang. I'm from Japan, Libra Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok ko dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng pusong yung mga comments. Sa halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ang yung energies na iwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko, makuha ko lang iyong energy. Makaresonate na kayo sa ating reading. Maraming salamat din pala sa mga nagbigay ng donation. I appreciate it. And maraming salamat. At lagi kayong kasama sa aking sa aking prayers. Lahat kayo, lahat ng sumusuporta. At this is a general reading. Kuhalin mo lang sa'yo. Kung gusto niyo po ng personal reading pala, yan, nasa baba po ng video na to contact me. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Libra, okay? This is, maaari ito is vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pala. Maaring related sa work, life, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Use your own intuition, lawa ka ng isipan. Okay, we have the love. Love can conquer everything. Yan, patakbuhin ang love sa buhay dahil lahat yan is going towards sa success mo yan. Be openness. Be open to receiving a divine guidance in relationship. Maaring si divine o yung mga angels is binibigyan kanya ng mga ano ba tawag dito? Mga sign. Maaring with a numbers, sa songs, o sa panaginip, no? Nakita ko dito. Mag-focus tayo doon kasi binibigyan na tayo ng, o kaya sa intuition natin yan, binibigyan tayo ng awareness o binibigyan tayo ng mga payo na kailangan nating madinig o kailangan nating gawin. We have the 7-7, the good luck. Yan, we have the contentment, prosperity, abundance, spiritual awakening. Baka sa iba sa inyo, nagkaroon ka ng spiritual awakening, nagka-more na naging active yung inyong intuition. No? This message is with a divine intervention. This message is most like to reach you during intense uncertainty. You'll come out winning from everything that may come your way. It's also a sign that you have much life experience and wisdom to share. Yan, may marami ka ng karunungan, marami ka ng experience na pwede mong i-share sa ibang tao na para hindi na rin mangyari sa kanila. Yan, kumbaga, share your experience, kumbaga. Nakita ko dito, yet you'll need enthusiasm and effort to get this message to other. Yes, it's good. Be open and syempre share your experience. Yan, 1, 2, 3, 4 is a good luck. Spirit guide, progress, justice, structure, system, process, conditioning, and rules. You are on the right track. Someone from the other side has your back, and yet ibig sabihin the angels, the universe is in your back. Yan, sila ang nagpo-protect sa iyo and encourage you to try your best. Yes, and you will succeed. Magsasucceed ka, try your best, more use your intuition, yung mga guidance na binibigay sa iyo ng taas. Yan, observe your surrounding and communicate clearly. Be sure that everything will fall to pieces. Ang ganda ng message sa iyo. Okay? Para po kay Libra. Use your intuition, no? Ano yung ganito? Dadalhin ka nito sa tamang ano. Siguro this is time na rin talaga na to move on, ano? Sa nakita ko dito. Sarili naman natin ang isipin natin, no? Kasi in that past, ibang tao ang iniisip natin, no? Magpunla tayo ng para naman sa ating sarili. Kailangan na natin siguro protektahan yung sarili natin kasi masyado tayong naging mapagbigay, masyado tayong naging maunawain, no? And kailangan mong depensahan din yung sarili mo, protektahan yung sarili mo. Yan. You need to stand up for your beliefs. Panindigan mo yung gusto mong panindigan sa nakita ko dito, no? Huwag tama na siguro yung pagtitiis, no? Sa nakita ko dito. And kailangan mo na lang ng clarity. Huwag ka na maghintay sa mga hindi naman dapat mangyayari, no? Siguro iba sa inyo dito na hinuguluhan pa rin kayo kung saan talaga. Ang kati kasi nung naguguluhan kayo kung saan yung tamang destination yung sa buhay. Kasi parang may hinihintay pa kayo, no? May hinihintay pa kayo na decision. Baka may nangyagaganap na law sa inyo, sa iba, no? Yan, may mga gusto kayong ma-justicean. Nakikita ko rin na
siguro this is a time to make a decisions in life para makalaya ka na rin sa mga sitwasyon na hindi naging maganda sa iyo, no? Ang nakita ko dito, isipin mo natin yung sarili natin at huwag tayo mag-focus sa mga nawala o nasayang, no, na hindi maganda. It's time to ibalik natin yung dating spirit natin. Ibalik mo yung pagiging maganda mo, pagiging pogi mo, ibalik mo yung tapang mo, yan, no? This is a time. Kasi in the past, nakita ko, ang daming pinagsisisihan, ang daming nangyari sa'yo. Lalo-lalo na when it comes to money. Ang daming nawala. Dahil sa mga taong sarili lang nila ang iniisip nila. Dahil sa mga tao na tinulungan mo, na akala mo, kaibigan mo, na akala mo, mahal ka, pero hindi, sarili lang iniisip nila. Nagpunla ka dito sa sitwasyon na to, relasyon man yan, kaibigan man yan, family man yan, pero ang ginawa sa'yo, wala. Walang nangyari. Something lost. You feel failure dito. Ikaw ang naging talunan. Hindi mo napansin na niloloko ka na nila. Pinagtiisan mo to ng matagal, pero ang nangyari, hindi maganda ang kinalabasan. No? Kasi masyado kang mabait. Ipinaglaban mo pa nga to. Actually, iba dito, baka ipinaglalaban mo pa. Pero, at the end, ikaw yung talunan. Kaya nagkaroon ng mga loss and loneliness sa'yo. Nakaramdam ka ng ganun. Protektahan natin yung sarili natin. No? Huwag na tayo maghintay. Kasi sobra eh. Sobra. Andun na yung andun na yung part na siguro kailangan na nating mag-decisions in life. Na nakita ko ito. Huwag na nating kontrolin yung sarili natin. Kasi nakontrol tayo ng sarili natin eh. Andun yung nakikita ko rin na may mga tao na pinagchichismisan ka. May mga tao talaga na hindi naging tapat sa iyo. Maybe your friend, yung lovers mo, yan, yung mga anak mo, yung iba anak, yung iba siguro, yung iba kasamahan mo sa trabaho, na ayaw sa'yo. Hindi sila naging totoo. Chinit ka nila, pinagchichismisan ka nila. No? Hindi yung magiging cheating, maaring may nag-cheat sa buhay mo, ganyan. May mga hindi naging tapat. Nakita ko na there's a person dito na wala ng pagmamahal. Hindi ka na, walang pagmamahal eh. Wala akong nakita ng pagmamahal. Hando yung pagdiling lang, hando yung sadness, hando yung loneliness. Hindi to yung part na hindi ka niya sinuportahan eh. Pero siya sinuportahan mo, sa nakita ko dito. Nandito yung part na siguro nakakaramdam ka rin din ng nabuboard ka sa sarili mo, ganyan. O kasi minsan parang gusto mo lang minsan muna na may mga part ng buhay mo na gusto mong mapag-isa. Alam mo yun? Nagmumuni-muni ka. May mga part na gano'n. Siguro this is a time to heal and it's time na rin talaga na mag-revert tayo. We need to trust sa taas, no? Sabi nga dito, di ba? Be open and love. And nandito nga yung angels mo, di ba? Tsaka sa universe, yung mga guidance mo, gina-guide ka na. It's time to revert and trust the God, trust yourself. Kailangan mo i-renew yung paniniwala mo sa taas and change. And huwag ka mawala ng pag-asa, no? Magtiwala ka rin sa sarili mo sa taas. Siguro nakikita ko dito, siguro this is the time na rin na talagang, talaga maaari magpo-focus ka na sa sarili mo. Magpaganda ka. Mag-focus ka sa sarili mo. Maraming ideas ako nakikita na darating na iisipin mo para sa ikaganda ng buhay mo. Sa nakita ko dito. Yan. Talagang dito yung part na may mga mangyayari na hindi mo aasahan, no, sa nakita ko dito. Meron ako tao na nakita na walang pagmamahal sa'yo, ha, Libra, ha, mag-ingat ka lang. Baka akala mo mahal ka pero hindi. Baka akala mo concern siya pero hindi. Kasi in your back, iba-iba ang sinasabi niya sa'yo. Ibang-iba. Nakikita ko rin dito na karoon ng third party, mas magpo-focus ka sa sarili mo. May mga magaganap na hindi mo inaasahan. Magaganon mga happiness, success of life, achievement, ganyan. Yan, may mga ideas ako nakikita na gusto mong gawin. I-forsure mo lang yan. No? At magpo-focus ka na rin talaga sa sarili mo. Bakit po? Kailangan na rin ng renewal dito, no? Sa nakikita ko dito,
Basta, ang nakita ko lang, this is time to step up, ang nakita ko dito, and maging matapang. Yan, dependable, and kailangan mo na talaga ng mental clarity sa buhay mo, no? And you need na talaga ng magkaroon ng clear purpose in your life, no? Kailangan mo ng clarity dito. You are the person din na friendly, no? Sa nakita ko dito. Kasi, andun yung magaling ka makisame. Yung, alam mo yung kahit na yung tao is masama sa paningin ng ibang tao. Pero sa'yo, with it comes sa'yo, kaya mo silang i-controlin. Na kaya mong pakisamahan sa nakita ko dito. Kasi andun yung busilak na puso mo. Andun yung pagiging mabait mo. Kumbaga, bakit ko naman ito susungitan? Sa akin, hindi naman ito naging masungit. Ganon. Magkakaroon ng mga emotion, o in the past, nagkaroon talaga ng mga emotions in life, ano, sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga tao na nagsinungaling, ganyan. May mga naglabas ng pera, no, sa nakita ko dito. Pero nagkaroon yung may mga tao na naging hidden, o nagkaroon ng mga secret, o may mga masamang pakay sa'yo. No? Magkatulog-tulog ka rin, ano, sa nakita ko dito. Parang hindi ka nakakatulog sa pag-iisip. Yung mga emotions in life na mga nangyari, no, sa nakita ko dito, related ang money. Andun yung lungkot sa nakita ko sa'yo. Naghihintay ka pa ba ng mga revelation? Naghihintay ka pa ba ng mga resulta? Parang nalilito ka sa tamang daan mo. Parang nakikita ko sa'yo yung sadness, no? Parang wala na ako nakikita sa'yo ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Renew your faith. Kailangan mo nang maging masaya dito, no? Sa nakita ko rin dito, may mga, okay? Hindi ko alam kung iba sa inyo nagkakaroon ng problema when it comes sa financial. Sa pagmamahal, oo, nagkaroon kayo ng problema when it comes to love. Nakakala nyo na this is the right person. Akala nyo na ito na. Bumili ba kayo ng bahay? Diba dito parang bumili ng bahay? O nag-renovate kayo ng bahay? O nag-change kayo ng bahay, ng tirahan? Maaring ganon. No? Maaring din na nakita ko na iba is, baka may sakit kayo, no? May hinihintay ba kayong resulta when it comes to your health sa iba? Alam mo, may sinasabi dito na na kailangan nyo daw mag-change ng habit when it comes sa food. Yun ang sinasabi dito. Kasi baka iba sa inyo may nararamdaman, no? Magpa-check kayo, no? Baka matagal nyo nang nararamdaman yan. Magpa-check kayo. Yung iba kasi maaring sumasakit yung ulo, sumasakit yung paa, bandang paa, ganyan, bandang ulo, ganyan. Baka may illness na kayo, no? Sa nakita ko dito. Or a part of the family, baka may sakit, sa nakita ko dito. Magpa-doktor kayo, magpa-check up kayo. Iba dito may hinihintay na resulta sa iba. May hinihintay kayong result. Naghihintay ng result, o naghihintay ng may mga plano kasi ako nakita. May mga progress, or may mga strategize, o may mga ina-analyze kayo na something para to move on. Sa nakita ko dito. Yung iba na-admire sa pagkain. Sana good yung pagkain nyo, no? Tandaan nyo, iwas-iwas tayo sa mga hindi magandang pagkain. Huwag tayong, no? Oh God. Okay, in the past siguro to, nakita ko, may mga mind games ako nakita, may mga nangloko sa'yo, no, sa nakita, maaring lovers mo, maaring, basta nakaband mo siya, kaibigan, ganyan, may mga mind games, may mga bad news, may mga nang insulto sa iyo, dahil sa pera, yun ang nakita ko. May mga tao na nagkaroon ng hidden sa dapat siya nagkaroon ng mga sikreto sa iyo. Hindi yung part na parang hindi niya sinabi sa iyo yung lahat. May itinago siya sa iyo. Sa nakita ko dito.
Ingat-ingat tayo sa mga taong magma-mind games sa atin, ano. Meron ako nakita na na-paranoid diyan. Meron ako nakita na nagkakaroon ng lack of mental. Iba siguro sa inyo nagkakaroon ng lack of idea. Parang wala pa kayo maisip how to move. Kailangan, yung iba sa inyo, alam nyo, yung iba sa inyo, may mga nakilala kayo by internet. No? Na-overwhelm kayo sa tao na to, kaya na mind games kayo, akala nyo this is the right person sa inyo, pero hindi. Mag-ingat lang din tayo, no, sa nakita ko dito. Kasi iba yung nasa utak nito, pera. Akala niya ikaw yung makapagbibigay sa kanya ng lucky, no? Mag-ingat tayo, sobra. Kasi ito mo, my God, puro pera. Sa nakikita ko rin dito, may mga gusto ka raw gawin, no? Maaring may gusto kang gawin na project, maaring may gusto kang gawin na business, malaki man o maliit yan. Basta may gusto ka daw gawin, kailangan mo i-force you. And you need to give effort sa lahat ng mga ideas na gagawin mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo ngayon, no? Kasi may darating na abundance. May pagsisave ng money sa ako nakikita. There's a new horizon. Huwag ka nang magpili-pili dyan ng mga gusto mong gawin. Give effort sa lahat ng mga ideas na gagawin mo. There's a victory and success ako nakita. At may mga achievement ako nakita. Pag ginawa mo to, there's an achievement. Yes. You need to create. Ito na siguro this time to start a new project. Yan. Be concentrate and maaring sarili nyong business ito, malaki o maliit. Nakikita ko naman yung success niya. No, give effort lang dito sa. May mga piniperfect kayo sa buhay nyo, sa iba. No, very hardworking person kayo at may mga piniperfect kayo, may mga pinag-aaralan kayo to develop your skills sa nakita kong doon. Before you start a new project. Siguro gano'n na nakita ko sa iba, no? I-force mo yun kasi nakita ko yung successful niya. Ang dami ah. May nakikita ako, I don't know kung this is the past, may mga tao na may pagkalito, may mga nawala, or nakita ko dito, sakit ng leeg ko. May mga lack of teamwork, may hindi makipagkasundo sa'yo. May mga hindi makakasundo sa'yo, may mga disagreement, may mga pagtatalo o pag-aaway. Magkakaroon ng mga for motivation ako nakita. Parang may lack of collaboration kasi may iba matataas ang ego, ganyan, ayaw makipagkasundo. Nakita ko ganoon, parang ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming hinihiling. And then nakikita ko rin dito na maaring may ma-confine. No, hindi kayo lahat kasi hindi niyo ito personal rating. Hindi ko alam kung nangyari na ito sa inyo in the past, no. Unexpected emotion, pain, ganyan na manggaganap sa buhay niyo, maaring malapit to sa puso niyo, no, sa nakita ko dito. Na makakaramdam kayo ng sadness, lungkot, pain, emotional pain, may aalisin, meron ding heartache o separation sa iba. May mga magaganap na hindi mo aasahan. Baka ma-depress ka. No, we need to focus that. Kailangan na nating i-release yung pagiging tamad natin. Baka wala tayong kilos sa ngayon, naghihintay lang tayo ng something. Kailangan nating i-release yung katamaran natin, mag-take action na tayo. Yun ang sa nakita ko dito. Alisin na natin yung mga nakadetach sa sarili natin, na nalilito tayo, yung mga lungkot, mga pagsisisi, mga nawala. Alisin na natin yun. Kailangan natin alisin. Huwag tayo ma-stuck. No? Huwag na, kasi nakakita ko nagkakaroon ng delay sa iyo eh. Nagkakaroon kasi sa iba sa inyo ng self-limiting. Nagkakaroon ng ganun. Kasi meron kayong mga sinakripisyo in life na walang naging magandang resulta. Kumbaga, you're sacrificing something na pointless, ganyan. Walang naging magandang bunga sa'yo. Ang tagal mo nag-sacrifice pero ang kinahinat na hindi maganda. No, may mga ganong scenario, may mga ganong Huwag kang mag-stop, no? Kasi parang iba dito napipigilan to move on,
to make a new beginning, or maaring nabipigilan kayo sa mga gusto nyong gawin na ideas, project man yan, business man yan, o to make a new beginning. O baka napipigilan kayo kasi baka importantang nararamdaman nyo kasi parang nahandun yung urong-sulong na i-withdraw ko ba siya? Kailangan ko pa mag-retire? Kailangan ko pa mag-iba ng trabaho? Kailangan ko bang alisin na tong sitwasyon na to sa buhay ko? Yes, this is the time. I-remove mo na yung mga yan kasi hindi ka magsasucess as long as nakadikit sa'yo yung mga hindi na kailangan. Okay? Pero nasa sa'yo pa rin yun. Kailangan mo magdesisyon, kailangan mong i-let go to. Kailangan mong mag-move on. This is the time to start anew and close that door. Isipin mo yung sarili mo, ibalik mo yung dati mong ikaw. Okay? Kailangan ng transformation dito. You need to end ang cycle na to. Kailangan mong maglinis ng bahay, maglinis ng mga decisions, maglinis ng mga hindi kailangan sa buhay. Yan. Arigatou namaste, God bless.